Welcome back sa aking channel. Ito pong lingkod ka Johnny, Janitor TV. At ito ang John Direct, usapang ula. So, pag-usapan natin ngayon kung ano nga ba ang tunay at legit ng mga demand letter. At kung ano yung kinaibahan doon sa mga ibang mga ola na nagpapadala ng mga demand letter sa inyo. Ako ho kasi, naka-receive na po ako ng legit na demand letter galing sa isang legit na lending companies, na company. Okay, pero yun matagal na po, no? 2022 pa po. Pakita ko lang po sa inyo yung papel na yun, na kung saan itong papel na ito ay galing mismo na ipinadala ng lending company o ng kanilang third party collection na na kanilang inupahan para bigyan ako ng demand letter at para sigilin ako. Ito po yung papel na yon, pero di ko na ipapakita sa inyo na dahil baka makita niyo po ibang mga personal informations ko about this, pero pakita ko na rin po sa inyo ng pinicturean ko po yan para malaman nyo kung ano yung mga nakasulat dyan at pati yung mga ibang detalye kung paano nyo malalaman kung yun bang demand letter na ibinigay sa inyo ay lehitimo talaga. At hindi katulad ng mga nakikita ka sa mga demand letter na sinishare or pinopost or tinatanong kung legit ba yun o hindi. Ito, pakita ko po sa inyo ang isang demand letter na galing sa post office po talaga, pinadala po mismo through snail mail. Ito po kasi hindi ko lang po sure kung itong kung law office na dito is existing pa rin kasi matagal na ito 2022 pa pero yung Council for Summit Collection and Allied Services po yung nagpadala. Kumbaga parang sila yung gumawa ng demand letter para ibigay sa akin sa mismong tahanan ko. And may address pa po sila dyan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, pakita ko sa inyo dyan. Ayan, yung pecha nung kung kailan po ito pinadala sa akin, noong April 2022 pa po. No? Yung pangalan ko, ayan po. Pero yung address ko, tago ko na lang mahirap kasi ito po yung nakalagay sa demand letter po na ito. RE, Outstanding Obligation within Ion Credit Service Philippines Incorporation Agreement. Takpan natin. Dear Sir or Madam, this refers to your outstanding obligation with Ion Credit Service Philippines Incorporation amounting to 12,905 inclusive of interest, penalties and charges, which is already long overdue and remains unpaid, which is totoo naman, almost 2 years na po yung utang ko dyan, and which was endorsed to us for handling. Yan, bali parang third collection party na po sila, parang third party collection na nga. Final demand is hereby given you to settle the above mentioned amount within 3 days from receipt of this letter. Okay. Alternatively, you may contact us through our senior legal officer at telephone number, takpan natin, cellphone numbers, takpan natin, for acceptable payment terms with 24 hours from receipt of this letter. Please be reminded that the above mentioned amount will continue to increase due to imposition of interest, penalties, and charges. Should this matter be not resolved within the periods specified above, we shall be constrained to take necessary legal actions. Should you allow this matter to reach the court, we shall hold you liable not only for the principal amount but also other stipulated interest, penalties, attorney's fees, cost of suit, and other forms of damages. Yes, paliwanag ko muna yung sa inyo sa huli, no? Na kung sakasakali magpapile sila ng kaso sa akin sa aking problemang to, pwede po na lang ipatong sa akin yung penalties sa attorney tsaka sa mga cost na magagastos nila sa pagpapile ng kaso, which is pwede naman po yun. Narinig ko po kasi sa isang attorney yun sa TikTok na pwede po yun kung sakasakali mananalo nga sa kaso at kung pagbibigyan nga ng korte yung kanilang kahilingan na ibigay sa akin lahat yung ipasa sa akin lahat yung mga nagastos nila. Pero lilinawin ko lang hindi po nila ako sinampahan ng kaso, kahit medyo sinabi nila rito na dapat itong final demand letter nila ay kailangan mabayaran ko from 3 days na natanggap ko yung itong letter na ito, itong sulat na ito. Ang problema kasi ito, nung natanggap ko po ito is 1 week na dahil nasa Caloocan po yung address ko na yan, nakatira po ako ngayon sa Valenzuela. Then ang problema doon yun pag hindi ikaw yung nakatanggap, medyo na pinag-aralan ko itong sa demand letter na kapag hindi kayo yung nakatanggap mismo o hindi mismo yung loaner ang nakatanggap dyan,
parang nabo-void. Pero kailangan kasi nila ng isa pang affidavit na nag-iwan talaga sila ng demand letter doon sa address na yon na kung saan yun nilagay mo. Kasi yung address ko na yon, legit naman yun, yung talagang ginagamit kong permanent address ko. Kasi dito sa address ko is hindi naman kami permanente rito, di ko rin sure kung hanggang kailan din kami rito. Kaya yun muna ginamit ko para at least alam ko kung may pupunta dyan o wala, nakaabiso naman na yan. Kaya pag may pupunta sa kanila, ay kinachat naman ako, kinakusap kung may dumating na sulat, may dumating na tao, ganun. Pero ito, yung nangyari pong ito kasi is hindi ko pa pinansin. Medyo natakot din ako rito nung una dahil demand letter kinabahan ako, kala ko demanda ng kasunod. Yun, medyo na-stress ako dito, totoo lang. Na-stress po talaga ako na sobra. Yung nakapag-isip dito ng matino, nakapag-isip ng maayos. Then, yun na nga, sumunod na nga po yung mismong home visitation po ng ION, ng third party collection din po nila. At yan, nag-iwan din po sila ng papel, nakalimutan ko lang dahil wala ko na yung isang sulat pa. May isa pang sulat to yung pagdating nila ron. Pero, yung number na nakuha ko doon, yun yung ginamit ko na makontak sila para makapag-settle ako. Yun lang po yung pinakaginawa ko para ma-settle ko yung utang ko dyan. Pero yung 12,000 po na yun yung sinabi ko sa yung 12,000, nawala naman po yung binigyan po nila ako ng discount. Dahil nung nakapag-usap ako, sinabihan naman ako na bibigyan nila ako ng discount, kaya naging 9,000 na lang po yung binayaran ko. Kasi nag-installer pa rin po ako. Bali ilang months po yung installment ko. Then, nung kaya ko ng bayaran, binayaran ko na ng buo yung natitira, yung 4-5 yata yung natira, yun, binayaran ko po na buo yun. And then, kung nakita nyo, meron akong legit na demand letter galing mismo sa post office yan. Ito naman po, para malaman nyo kung ang demand letter sa inyo ay legit, galing sa mga email. Nasaan ka na? Wala. Wait. Wala. Saan ko siniba? Yun. Okay, ito naman po. Pagkagaling naman po sa email ang mga demand letter, kailangan po talaga na mayroong pangalan ng OLA. Tandaan nyo yan, hindi yung basta email lang ng email na kung ano, tapos may mga kaso pang nakalagay. Masampahan ka ng kasong estafa, masampahan ka ng swindling, breach of contract, something. Tapos yung iba may kung ano na pa etos dyan. Pero ito, pakita ko sa inyo. Yan. Galing from iagustin@bbsi.com. Yan po. Bali yung BBSI po, ito po, Hi Americo Rubio Tabora. Ay, ba't ko binigyan? Pero okay. Ay, kilala nyo na Ito. Reminder from Valeros Velasco Business Solutions Incorporation. An ION partner, your overdue balance for account is incurring penalties due to non-payment of your ION loan. Outstanding as of December 29, 2021. Ito mo, tagal na, di ba? 2029 pa yun. Unang email sa akin yan. Hindi ko rin pinansin yan. 12,000 hindi pa pares, di po ba? Walang pinagkaiba. Yun lang po talaga hinihingi sa akin, binabayaran. Please settle either the said amount today at the following payment channels. Ayan, yung GCash, Union Bank at Bayad Center. Diyan ko sila pwedeng, diyan ako pwedeng magbayad. Yun na nila. Pero, tandaan nyo po kailangan po lagi mayroong pangalan ng tsaka yung address ng mga sumisingil siya. Tulad nito, meron silang template dyan na Valeros Velasco Business Solution. Okay? Ayan po. Tapos yung address nila is narating po naman. At pag sinisearch ko naman po siya, is legit, nakikita ko naman po siya sa Google search. Legit naman po siya talaga. Kumbaga, hindi mo masasabing yung ilihiti mo o peke yung company na ito, itong business company na ito. No, itong third party collection nila is legit naman talaga yan at hindi naman nakalagay lagi .com at hindi siya yung basta-basta makikita mo lang na kunwari ako, Americo gmail.com is demand letter tapos may kechusan, pakita ko sa inyo yung iba na kechusan ng mga peking email naman, papakita ko sa inyo. Okay, basta ba yun? Wala, diba? Yung sasabi sa mga kadyani, pagka mga ganyan yan, medyo naiintindihan ko, legit naman yung mga ganon. Kaya wag yung, pero wag yung matatakot sa mga sa mga demand letter kasi natural lang po yun, normal po yun na maniningil sila sa atin. At ito po yung example ng isang demand letter na may pananakot. Ito, good day, we will send you final demand letter to your address. Because of your failures to settle above account despite previous reminders and demands from our client, we are now under instruction to resort to legal action. To avoid the accumulation of interest and penalties charges that will further increase your obligation, we urge you to pay within 4 hours
For this reason, kaya ito mas malupit pa, 4 Art yung sa akin 3D, sa legit pa na company yun. We ask you to consider this as a letter as a final demand for you to settle the above obligation in full and as an invitation for a dialogue to discuss your problem with the end view of arriving at the satisfactory arrangement for the settlement of the same. Pagkatapos ganyan pa ipakita, yung parang pinapakita yung picture ng tao, di ba? Medyo nakakapangamba, parang ipopost ka na nila sa social media. Yun yung ano, ito pa isa pang ka-etyosan na demand letter na pinapasa ng mga OLA, ito National Capital Judicial Region, di ba? National Capital Judicial Region, sige pagbigyan na natin Regional Trial Court, Metro Manila, Judicial Region, Metro Manila. Ewan ko sa inyo, this letter serves an official notice for your obligation within a specified period or the terms of payment that you applying to online lending company. If still unresponsive or avoids paying the debt, we will proceed to file a civil case for collection of sum of money. This involves lodging a complaint with the appropriate court supported by documentary evidence like promissory notes, loan agreements, or any proof of indebtedness. Filing a case provides a legal pathway for compelling your obligation to pay and may even result in the attachment of your asset as security for your debt. If you find yourself unable to contact on the lending company that you've been applying before through conventional methods, technology also offers alternatives way to reach out. You may email the respectfully representative of legal department, takpan natin yung number, baka ano yan, kung sila mag-text yan para magkaroon siya pabag. And then, this letter, effective from the date of releasing March 4, 2024, is exceed within 5 days after the releasing this formal demand letter. Diba? Yan ba yung formal demand letter ay galing sa National Capital Region o National Capital Judicial Region, Regional Trial Court? Mali pa nga yung spelling, regional Diba? Yung sa utakas, diba? Kasi Regional Trial Court. Kaya yung mga ganyang ka-etyosan ng mga ULA company. Tapos hindi pa sinabi kung anong lending company. Basta sinabi lang, yung lending company. Hindi binanggit kung anong company yung pinagkakautangan para mabayaran nung nanghiram. Doon pala malalaman nyo na ng mga ganyan is mga fake at illegitimate mga demand letter po yan. Alam nyo, pag-aralan nyo maigi yung kaibahan nung una kong pinakita sa inyo na example o reference na kung sakali mapadalhan kayo, ay ando naman po lahat. Dapat yung informasyon ninyo, yung reference number nyo, info ninyo, pangalan ng company, pangalan ng naniningil na third party collection, kailangan nandun po lahat para masabing legitimate po yung inyong demand letter na natanggap. So yun, sana nakadagdag po ako ng panibagong informasyon sa inyo at sana makatulong po sa inyo para mas maliwanagan yung ating mga kaisipan tungkol sa mga demand letter na natanggap natin. Okay? Ito po ang inyong lingkod, Jadian, Entertainment, Usapang Utang, Usapang All.